So ayan, magandang hapon sa inyong lahat. At ngayong araw dito kami ngayon sa grocery store. At bibili lang kami ng para kay Nanay Nonay kasi dapat hindi kami lalabas ngayon kasi may nangyari kay Commander na hindi namin kaya lang medyo hapon na kami nakalabas. Sabi nga namin, hindi sana kami lalabas kaya lang sabi namin ay hindi naman kami sanay na hindi nalabas kaya yun. Bali pupunta na lang naman yung pinakamalapit dito si Nanay Nonay. At andito, bibili lang tayo sa grocery ng madadala kay Nanay Nonay para mabisita rin siya. Ayan. Yan daw. So nga sarap pang yan. Someday. Sarap pang yan, pang charity. Someday. Kailangan lang natin ito magbenta lang tayo ng tig-isang atake. Tig-isang kidney. Yung isang kidney ko palyado na yata. Palyado na. Yung isa na. Yung sa akin medyo okay pa naman. Dalawin na natin. Ay, wag naman. Isang kidney, isang itlog. Kung alin yung dalawa, siyang hatiin natin. Yan, ganda nga ito sunod kargahan ng ng mga pangayuda. Ang main target niya ni kargahan ng materialis sa mga bigas motor. Importante. Pag mag-charity tayo sa mga malayo, siyempre kailangan din ng motor Motor talaga kailangan natin yan. Yung pinaproblema natin lagi Ang hirap naman pagka yung pupunta tayo motor lang, wala naman puro minsan kailangan magkarga ng. Kailangan natin diyan double sipag para magkaganyan tayo. Yeah, mo someday. Mamarkahan ko nga ito dito, bawa ako ng sunod sa akin dito. Nakalagay na yung Marcos. Dito. Baka na Lang. Mga ready na ba? Doon ready. Nakabigas. Wala na yata bigas yun. Matipid naman siya sa bigas kaya kailangan pa natin. Bigas. May tira pa yun doon pero kakunti na rin. Kailangan na tayo yung hapon. Asa microphone mo? Ba't yung ginagamit? Microphone mo? Ano sa ba? Kala ko nga hindi tayo kanina. Kaya di mo dinala? Tatanong pansit. Pansit na may birthday? Wala. Lagi naman may birthday dun. Basta makasip magluto ng pansit dun. Luluto. Binaw kayo dyan sa palengke. Tapos ano yun? Pinanguulam? Ulam. Tapos merienda. Hati na yun. Hati. Marami naman yung niluto ko ngayon. Kasama na yung merienda. Merienda. Tapos may matira ulam. Ayos. Diskarte din Diskarte. Magkano lang ang kalahating kilo 35. Tapos yung kulay na lang na chapsoy, 15 lang isa. Anong bangot nun? Matipid na. 50 pesos na manok. Yeah. Nakamanok din naman. 50 pesos. May manok din kasi 50 pesos. Nakakabili naman kahit paano kasi nga daw 30 nakakabili. Pero dinami-damihan ko na parang malasa. Mamaya lutuin ko na yung pagtapos natin dito. Diretso luto na. Diretso luto na. Kaya baka hindi na merienda yung gabihan na yun. pwede naman, wala nang problema. O di alam mo sana bukas, init yung tira. Ganun lang naman magigluto ng pansit. Kung hindi umabot ng merienda, pag kinagabihan ay okay mo, may tira pa. Almusal sa umaga, initin lang. Ayos. Pag dapat talaga madiskarte kaya kailangan meron ka mag-budget dahil. Hindi porke pag meron sige lang na sige. Magkano lang yun, wala pang 100 piso. Marami nang kakain, di ba? Marami na. 4 na kami kakain merienda na saka ulam. Ganyan kasimple ang buhay namin. Yung iba kasi may mga nag-comment akala porque nagba-vlog kami, yung masarap na yung buhay namin. Hindi po. Sa bahay nga, ulam kanina yung chapsuy na chapsuy ba? Hindi chapsuy yung ilalagay ng sardinas. Ano ba yung isa, di ba repolyo? Tapos yung isa, yung haba. Sayote, upo. Hindi. Dahon. Dahon. Di ba repolyo kasi isa? Yung pechay. Pechay. Nalagyan lang ng sardinas. Ulam namin kanina. Yun yung ulam namin. Sa bahay naman, si Papa kasi nangingisda na. Ang ginagawa namin din, prito. Di ba? Prito siguro kalating kilo. Pagka may tira, haluan sa gulay. Ayos na. Mga 3 piraso, halo sa gulay. Pero may binibenta pa rin. Meron pa rin. Kahit nabenta pa tayo, 2 kilo, 3 kilo. May benta lang gano'n, kasi tira lang kalating kilo. Kalating kilo yun, benta rin namin. 3 piraso, bawang sa gulay. May prito pa, hindi naman mapalis ang prito. Tsaka ang prito kasi maraming maraming purpose yun. Pag yan na prito, may sobra. Kinabukasan yung bangot mo sa gulay. Kinabukasan sa gulay. Kung may tira pa, ibang gulay naman. Ibang gulay na naman. Timid bag. Yan yung isa sa minsan wala sa sa mga binablog natin, yung
yung parang diskarte ba Diskarte sa ano. na halimbawa, yung kapag mayroon silang sardinas, yung parang kung ano yun na talaga yun. Hindi nila dinidiskartehan ng iba na gulay, bangon nila yung sardinas. Diba? May iba-iba na yun ay. Kaya minsan ginagawa nila para magkaya sa kanila, dalawang sardinas. Dalawang sardinas. Wala. Para lang magkasya yung panggabi nila o gabihan lang mo. Pero kung haluan nila yun ng gulay, gamihan ng sabaw. Tsaka yun yung isa sa tinuturo namin sa beneficiary, yung matuto sila na diskarte yung mga bagay-bagay. Kasi ganun lang din naman kami, dinidiskarte lang din naman namin yung mga simpleng bagay. Dinidiskarte lang din para maiba, para hindi ka manawa, diba? Para hindi ka maghanap ng iba na ano, yung parang naghahangad ka kasi ng iba ng ganito naman sana, yung karne naman ganito naman. Eh kung ano yung meron, gawa ng diskarte yan para hindi ka manawa. Yung mga kaya namang paramihin para magkasya sa maraming member ng pamilya, pwede namang gawa ng diskartehan. Diskartehan. Ano, sardinas. Bakit kayo magtsatsaga magreklamo kayo na isang sardinas ang unti? Oo, haluan nyo naman. Gulay, daming gulay eh. Gulay. Dito pa naman sa Bicol, marunong ka lang makisama sa kapitbahay. Pwede ka na humingi kung wala kang tanim, di ba? Huwag lang araw-araw. At magre-reklamo naman sa yung kapitbahay kung araw-araw. Tayo mga malunggay eh. Okay na yata yun? Okay na? Sino mo daw? Alin ba ang kuko na to? May pagmuga? Pinabox pa. At yan po, balik na naman muna kami ngayon kasi wala si Nanay Nonay dito sa kanila. Hanapin namin sa sentro kung nandun. At para mapauwi na natin dito kasi yung mga dala tayo dyan sa kanya, iniwan na lang namin. Ganoon din naman dating ginagawa namin pag wala siya dyan, iniiwan namin. At alam naman niya kung sino nag-iiwan dyan ng mga grocery. Kasi kami lang naman nagdadala dyan ng gano'n. Ganda ngayon dito sa may Nanay Nonay. Ganda ng dagat. Yan o. Hapon na. Lakas. Ganda ng bato dito. Maganda. Bendasin ang alon. Nakabendasin yung akin. Hinantay ko yung alon ng tagal. High tide na ngayon, oh. Malaki ang tubig nga yata ngayon. Sama, makakasalisin natin siya, no? Nanay Nonay. Doon magdaan sa kabila. Dito tayo nagdaan sa taas, eh. Tapin lang natin ang sentro. Uy. Mainit. Pagod. Sayang dito, oh. Maganda na ang lagay niya dito nung ano eh. Kaya lang kung may nanggugulo. Ano? Saan din nga komportable dito. Maganda na sana yung lagay niya dito kung ano. Kasi mas mataas ito eh. Matibay pa pati yung bubong ba? Oo. Tibay. Parang may lumabas din. Saan? Aso ba yun? May lumabas din yung aso. Aso. Aso ano? Nakita mo? Nasaan? Yung kulay puti na yun? Hindi, gumalaw kayo ng kulay itim. Wala man. Diyan sa may puno ng niyog na yun. Diyan pasok. Baka aso. Para nakita ko may gumalaw na dito po.
Yan, at yun, nakakita natin si Nanay Nonay dito sa daan habang papunta kami dito na kasalubong namin. So, hinatid na namin doon para masigurado na makauwi siya ng maayos at yung grocery, mga sure din namin na nandun pa. Kasi may mga bata kanina nga aligid. Hindi namin alam kung anong pakay. Kaya nga medyo natagalan kami doon. Nagtambay muna kami doon para bantayan kasi may gumagalaw malapit doon. So, yun. Pinuntahan muna namin. At yun, okay naman si Nanay Nonay. Bali bukas, lilipat na si Nanay Nonay. Lilipat na? Lipat. Bukas. Okay. Ako na lang mag-a-assist kay Nanay Nonay. Oh, ikaw nang bahala. Para sa paglipat niya dun sa dating bahay nila Rose. Kasi sila Rose ay wala na talaga parang hindi. Wala na, isang buwan na mahigit. Wala na talaga yun. Tsaka yung mga bata yata ay nag-aaral na dun. Kaya Oo. hindi na talaga babalik. Imposible. Posible nang bumalik. Kaya yun. Tsaka ang bahay mas mabilis masira kapag walang tao. Oo. Kaya Katulad dapat nung talaga. pinapasok. Oo. Yung nakaraang pinunta natin, Tingnan pinasok, mo, walang tao. bukas yung mga jalousy niya, di ba? Kaya yun, mabuti na yung may tao doon kahit si Nanay Nonay. Kasi Oo. Nanay Nonay naman maayos sa ano, Maayos yun, malinis sa maayos sa yun. bahay siya. Kita naman namin kahit nga dito sa pwesto niya dito, napakarumi ng pwesto niya pero napapalinis niya. Napapalinis niya. Kaya ang galing, nakakatuwa si Nanay Nonay. Sana ganun din gawin niya doon sa ano, sa bahay na paglilipatan niya. At mas komportable siya doon kasi walang tumutulo, hindi malamig ang ano doon. Tahimik pa. So, saka may mga tanim na rin doon na mga pakinabangan siya. Pwede siya maggulay. Pwede siya maggulay doon. At bukas yun, sikasuhin natin para dala siya ng ayos doon, pati yung mga gamit. At, Siguro, abangan nyo na lang siguro yung vlog kay Rans. Bukas, abangan nyo yung paglilipat na kay Nanay Nonay. oo. Sa kanya ninyo na lang panoorin kasi baka yung may lakad kami. Siya na lang siguro mag-upload ng paglilipat. Check up si ano. So yun. Bukas abangan nyo na lang dito sa channel natin. Kung yung mga lilipat natin doon, mga gamit ni Nanay Nonay. At saka ayos na rin naman doon kasi nagpalinis doon si Commander nung nakaraan. Kaya okay na doon sa bahay. At yung nagbabantay naman doon, nasabihan na rin. So wala na magiging problema doon. Yun na lang, ihatid dala si Nanay Nonay. Yun. Ngayon na lang muna yung vlog natin at pupunta na muna kami. At kita-kits na lang bukas sa pagdala kay Nanay Nonay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At yun.